Hi guys, so Carlos nga pala ulit ng unboxing and everything. Sa video na ito, itetest natin kung mag-work yung ating media converter papunta sa switch and then switch papunta sa router. So tara, mag-start na tayo. Okay guys, so makikita nyo meron tayong mga materials na gagamitin, okay? So, meron tayong dalawang UTP cable. Ito siya. Ayan. Tapos, isang patch cable. Okay. And then, yung ating dalawang media converter. Okay. Isang A. Ayan. 100 Mbps lang yung max na ito guys. Kasi pang testing lang naman. Tapos, isang B. Ayan. Letter B siya. Ganun din siya guys. 100 Mbps lang din. Ito naman yung ating UTP cable papunta sa ating ISP. Okay, and then ito yung ating switch. Ayan, TP-Link. Nakikita nyo, wala pa siyang internet. Sinaksak ko lang siya guys. Ayan. And then yung ating switch hub. Okay, ayan, malaki siya. Wala kasi ako nakitang maliit guys na extra. So ito yung malaki na ginamit ko. 100 Mbps lang din yung max speed niya. Okay guys, so una natin isi-set up yung ating media converter. So ayan, yung letter A. Ayan. Sasaksakan ko na siya ng ating patch cable. So makikita nyo yung pin sa ibabaw. Ayan. Dito natin lalagay sa taas. Ayan, make sure na naka-ano siya, naka-lock. And then yung letter B naman natin. Ito. Okay. So, ganun din ang gagawin natin guys. Make sure na nakalock ulit siya. So, ayan. Naka-ready na yung ating dalawang media converter. So, next naman natin gagawin is i-connect na natin yung ating UTP cable galing sa ISP natin. Dito natin ilalagay siya sa letter A. So, ayan na. So, next naman natin i-connect guys yung ating UTP cable dito sa letter B. And then, i-connect natin siya dito sa switch hub. Okay? So, ayan guys. Nakakonect na silang tatlo. Ayan. Ang next naman natin i-connect guys, itong UTP cable natin. Okay? From switch hub. Papunta rito sa TP-Link. Okay? So, kahit saan nyo isaksak siyang port guys, dito ko na lang siya isasaksak sa pinakadulo. And then, sa TP-Link natin na router guys, dito natin siya isasaksak sa kulay blue na port, yung 1. Okay? Ayan, kita nyo ba? Okay. So, ayan, nakasaksak na siya guys. Ayan. Papansin nyo kulay pula pa rin yung ilaw niya. Ayan. Kasi hindi pa naka-power on yung ating dalawang media converter. Okay, so ipa-power on natin siya. Okay guys, so ito, sinaksak ko na yung dalawang power connector niya sa likod. Ayan, makikita nyo may wire na siya dyan sa taas. Ayan. And then yung ating mga LED sa media converter. Ayan, nagsisipag-ilaw na sila. Okay, and then sa switch hub. Okay, so ayan, makikita nyo may ilaw na rin yung number 1. And then sa dulo, ito, ayan, makikita nyo mayroon na ding ilaw. Ayan, tapos yung ating TP-Link. Ayan, kulay green na yung kanyang internet indicator. So ngayon, ang gagawin naman natin guys is iti-testing natin kung may internet connection siya. Okay, so ito, gamit ko yung cellphone ko. Kukonect tayo sa wifi niya. Ayan, hintayin natin. So ito yung kanyang pangalan. Ayan, connected na guys. Ngayon, try natin mag-speed test. Kikita nyo, may internet na tayo. Connected tayo sa Converge. Ayan, speed test tayo. Okay, so working siya guys. Okay, so ngayon ang gagawin naman natin guys is itong patch cable, papalitan natin ng mas mahabang fiber optic cable. Meron ako ditong extra na 150 meters. Yun yung i-connect natin dito. Okay guys, so na-connect na natin yung ating fiber optic cable na 150 meters. Ito siya. Ayan, naka-rolyo pa siya guys. Gagamitin ko to dun sa kaibigan ko. Ito, mapapansin nyo, connected na siya sa media converter natin na A.
Okay, so yung isa namang dulo niya is connected na sa ating media converter na B. Okay, and then switch hub and ating TP-Link router. So mapapansin nyo, may internet pa rin siya. So itetest ulit natin mag-speed test. Okay guys, so ayan, connected na naman tayo. Di-disconnect ko muna siya. Tapos i-reconnect natin. Ayan. So ayan, connected na siya. Try naman natin mag-speed test. Ayan, sa Converge pa rin tayo nakakonect. So ayun guys, smooth na smooth pa rin siya kahit gamit natin yung 150 meters na fiber optic cable. Ayan. So hintayin natin matapos yung speed test natin. Okay? So ayun. So next naman na iti-test natin guys is pagbabalik rin natin yung A tsaka yung B. Okay, kung mag-work ba yung B sa ISP, tapos yung A naman dito sa switch hub natin papuntang router. Okay guys, so napagpalit ko na silang dalawa. Binalik ko lang ulit yung ating patch cable. Okay, so ito makikita nyo is letter B na siya. Ayan, B. And then, this one naman guys is letter A na siya. Ayan, letter A. Kita nyo? Okay. So, iti-test ulit natin kung may internet siya. Ayan, mapapansin nyo. Connected pa rin yung ating TP-Link. Tapos, try natin mag-speed test. So, ito. Nakakonect pa rin ako sa router. Di-disconnect ulit. Ayan, nag-reconnect ulit ako. Tapos, mag-speed test tayo. Ayan, Converge pa rin. So, ayun guys, goods na goods pa rin yung ating media converter kahit magkabaliktad yung ating A and B. Okay. So, smooth na smooth pa rin siya guys. Ayan. Okay. So ayun guys, working siya kahit yung ating fiber optic cable is 150 meters. Okay, tapos working din siya kahit pagbalikta rin natin tong dalawang media converter. Tapos dito naman sa switch hub guys, ayan, kahit nakakonect siya sa switch hub papuntang router, ayan, working pa rin siya guys. Okay, so maganda to guys kung magdi-distribute kayo ng internet sa mga kapitbahay nyo. So kung may lalagyan kayong malayong client, tapos gusto nyong gawing parang host, ayan, lalagyan nyo lang ng switch hub, tapos gagamitan nyo ng media converter. Kunyari, yung layo ng bahay nila nasa 150 meters. Ayan, pwede nyo siyang gamitin guys. So ang mangyayari sa speed nyo nyan guys is makakuha niya pa rin yung speed na i-deploy nyo sa kanila. Okay? Kunyari, ibabato yung internet speed sa gagawin yung host ay 100 Mbps. And 100 Mbps pa rin yung makukuha niya dahil sa ating fiber optic cable. Okay? So, kaya 100 Mbps lang guys kasi itong media converter natin is 100 Mbps lang. Tapos yung ating switch hub is 100 Mbps lang. Okay? So, kung papalitan natin to guys ng 2 gigabit, ayan, mas mataas ang makukuha nating speed. Tapos dito sa switch hub natin guys, dapat gigabit na din siya. So, yun lang guys. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, Unboxing and Everything, subscribe na.